Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kagabi po, nagulantang po ang buong Pilipinas. Dahil nga po, lumalabas na po sa mga balita, napapalitan na nga itong si Martin Romualdez. And by the way, mga kababayan, last week pa po namin talaga natutunugan ito. No? Yung ibang mga kasama natin mga vlogger, naniwala ka agad, ako po talaga hindi. Pero natunugan na po talaga namin, napapalitan si Martin Romualdez ngayong linggo. So, nangyari na nga po kahapon. So, ngayon na pinakamalaking tanong dito ng mga kababayan natin, ano na mangyayari ngayon kay Martin Romualdez, di ba? Ano ba ang rason kung bakit nga siya pinalitan? At ano yung magiging future ng Kongreso ngayon? Okay. So, subukan natin sagutin yung mga bagay na yan, no? Okay, so ngayon mga kababayan, no, ito na balita to kagabi, no? Alas 11 ng gabi to eh. No? Martin Romualdez to resign as speaker, Boji dito take over, sabi nga po ng source ng mga mainstream media natin. No? So, just me. So, ngayon, syempre, hanggang ngayon, umiiral pa rin po kasi yung pagiging ugaling preto ni PBBM. No, na uso pa rin po talaga kay PBBM na hindi kanya tatanggalin, pagre-resignin kanya. Tulad po ng mga ginawa nga po ni PBBM sa ibang mga cabinet secretaries niya. And by the way, no, aminin man natin o hindi mga kababayan, ganito po kasi yung sistema ngayon ng politika sa Pilipinas. No? Supposedly po talaga, dapat po, ang namimili talaga ng House Speaker, yung Congress mismo, mga congressman. Pagbobotohan nila yan at yun po magiging House Speaker. Pero hindi po ganun nangyayari po sa Pilipinas ngayon. Ang nangyayari po talaga ngayon, handpick po talaga ng presidente yung nagiging House Speaker. Ganun talaga. Kasi isang beses mga kababayan, nangyari po sa history ng Pilipinas na naging independent po ang Congress. Nangyari yan isang beses. So ano nangyari nung ginawa ng isang presidente na ginawa niyang independent talaga yung Congress sa pagpili ng speaker? Na-impeach siya. Nalala niyo yun? Diba si Erap? Diba dati si Erap mga kababayan, ang sabi niya, gusto ko maging independent ang speaker, ang house. So kaya nga naging house speaker no si Manny Villar. Maraming pera eh. O anong ending? Impeach si Erap. Kaya ngayon, naging kultura na po talaga, matagal na po talaga. From panahon pa nga po ni Cory, talagang ang nangyayari po talaga, handpick po talaga ng presidente yung House Speaker. No, from sino bang speaker dati ni Cory? Si Ibalba Sarado, si Mitra. 'Di ba si Mitra? Oo, si Mitra. Si Ramos, si Di Venecia. 'Di ba ganyan nangyari niyan eh. Tapos si Erap nga hindi niya pinili. Independent, na-impeach siya, 'di ba? Si Villar. So ngayon naging handpick na nga po 'yan. Okay. Ramon Mitra, 'di ba? Tama, oo. Tapos kay Digong, handpick din po 'yan, 'di ba? Mga close niya rin 'yan eh, Cayetano, Gloria. 'Di ba? Ayan yung mga naging House Speaker ng panahon ni ni pangalan nito ni Digong eh. 'Di ba si Cayetano, si Gloria Macapagal Arroyo, si Pantaleon Alvarez. 'Di ba? So ngayon ito. So continue natin So si D nga daw po ipapalit, no? Speaker Martin Romualdez will step down from his post on Wednesday. Source have told GMA Integrated News. So Wednesday ngayong araw po 'yan. The session on Tuesday, so kahapon nito, no, was suspended in just 30 minutes. Dapat kasi may session po kahapon. Ang problema nga po sa session nga po kahapon, wala yung speaker. Diba, amid the reports that the leadership change was in the works amid the investigation of irregularities of flood control projects. So ngayon, malaki po talaga yung naging rason sa mga pangyayari po na to dahil nga po sa flood control project. Di ba? Tama mula nung po ang mga Aquino, nagkapeste-peste ang bansa, nawalan ng respeto ang mga tao, di ba? So,
Si Velasco rin pala, no? Kay Digong, no? Okay. Okay. So ngayon mga babayan, alam niyo naman siguro nangyari kahapon, bali-balita na po to, na talagang kahapon po kasi si Sandro Marcos at saka si Martin Romualdez humabol pa talaga sa Malacanang kahapon para kausapin nga yung presidente regarding nga po sa pagpapalit nga po ng House Speakership. Talagang ginawa na paraan pa talaga ni Martin kasi may usapan pa sila nung nakaraang linggo na baka pwedeng hindi na mapalitan si Speaker. Pero dahil nga po sa mga advice nga po kay PBBM, dahil nga po sa usaping mga politika po na yan, wala talagang choice ng presidente kundi palitan yung kanyang pinsan. Oo. So, anong nangyari pa dito? According to the rules of the House, the majority will choose among the deputy speaker, di ba? Deputy speaker, marami sila alam ko who would exercise the powers and function of the speaker. So, kasama nga po doon itong si Bogie D. So ngayon, sabi nga dito, Romualdez meets with House party leaders amid shake-up rumors. Okay. So ito yung sinasabi ko kahapon. Ito yung sinasabi ko last week. Okay. So last week nga po mga kababae, bali-balita na po talaga na papalitan si Speaker. So ang ginawa po ni Speaker Martin Romualdez, kinausap niya lahat ng mga congressman na kalyado niya. Actually, malakas tong ginawang meeting po na to. Kasi itong meeting po na to, hindi lang to basta-basta meeting. Ito po ay statement ni Martin Romualdez na ang mga congressman kakampi ko. Yan Ayan yan mga kababayan. Kaya nga 'di ba nung nangyari nga po tong photo ops po na to, ang sabi ko nga nung last week, tapos na yung kudeta sa Kongreso. Kasi nga po suportado po talaga ng mga congressman, majority po ng mga congressman si Martin Romualdez. Pero ang nangyari mga kababayan, pag sinabi talaga ng presidente na ayoko na sa'yo, kahit suportado ka talaga ng majority, walang magagawa yung House Speaker. Oo. 'Di ba? So ngayon, ano pa talaga yung rason? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin nasasagot yung rason kung bakit nga po tinanggal si Martin. Pero sa akin, sinasabi ko lang sa inyo kung ano ba yung mga nangyari. May dadating tayo dyan maya-maya. Okay. So, Romualdez meet with House party leaders amid shake-up rumors. So, ito po yun. So, statement po ito. Ako naniniwala po talaga ako, na statement po ito ni Martin Romualdez na, oy, presidente, yung mga congressman kakampi ko pa rin, kasama ko yung anak mo. Kasi katabi niya dito, si Sandro Marcos. Ayan, katabi niya, di ba? Si Sandro Marcos, si Suarez. Sino to? Sino yung babae na yan? Hindi ko lalim mga yan. O si Paulo Ortega, si Tingog. O yung yung isa pa si Tingog, nandito rin si Tingog. Si Asidre. Okay. So, sabi pa dito. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez meet with leaders of major political parties in the lower chamber who affirm their support for his continued leadership amid rumors of a possible shake-up in the House. So, yan. And actually, mga babae, marami po talaga mga tao ang gustong-gustong sinabi ni PBBM. Marami po talagang congressman ang gusto pong palitan na si Martin. Hindi, marami rin. Mga tatlo. Si Toby Chanco, si Duke Frasco, at saka si Albi Benitez. And actually, mga kababayan, alam niyo yung source talaga na nagsabi sa amin na sisibakin na po si Martin ngayong linggo, ang pinupush talaga nila na maging House Speaker si Albi Benitez. Oo. Matagal na po talaga niluluto yan mga ka-streetwise. 2 months ago pa lang. 2 months ago pa lang mga kababayan. Talagang pinuposisyon na po talaga nila si Albi Benitez na maging House Speaker. Hindi ko lang talaga makontent yun kasi sobrang sensitive talaga ng mga ano na yun. Ngayon okay na kasi hindi na si House Speaker, hindi na si Martin yung hindi na si Martin yung House Speaker natin. Kaya okay na sabihin ko yung mga ganyang klase mga bagay. Pero last week pa lang mga ka-street, 2 months ago pa lang mga streetwise, talagang meron na talagang hakbang para palitan si House Speaker. Di ba, muntik pa nga siya nung botohan, di ba? Okay. So, takirogal si PBBM sa mga kurakot o kawatan, pero bakit tahimik sa mga Duterte? Yan, ito, sige, okay, pag-usapan natin yan, okay. Ito pa isa sa mga sensitibong pag-usapan natin. Ako, nagiging fair lang talaga ako. Okay, ako nagiging fair lang talaga ako. Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan? No.
na yung impeachment trial ni Sara Duterte, hindi po nangailangan ang presidente. Napansin nyo ba yon? So, ngayon, ito yung mga nakuha naming mga bali-balita talaga, no? Na talaga nagpupush lang po talaga na maba-impeach si Sara, yung House lang po talaga, si Martin. Oo. So, kasi mga kababayan, kung gusto talaga ng presidente mapa-impeach si Sara, napa-impeach niya na po yan. Di ba? Diba sabi nga ng mga political analyst, yung mga batikan na political analyst ng mga streetwise, no? Ito daw po yung the first time na nangyari, no, na ang impeachment hindi nangyayari ang presidente. 'Di ba? Ito daw po yung first time na nangyari po ito. So kaya nang bali-balita talaga sa amin, si Martin lang daw po talaga nagpupush niya na mapa-impeach si Sara. So hindi natin alam, baka may ibang plano yung si Presidente Bongbong Marcos para kay Sara. Pero para sa akin medyo ay nakukuha namin balita eh. 'Di ba? At saka hindi siya about sa takot sa mga Duterte eh. Kasi mga kababayan, mas mabigat po itong kakaharapin ni Presidente kumpara sa mga Duterte. Kasi si Digong, mga kababayan, nakakulong na. Di ba si Digong nakakulong na? Kahit na ipa-impeach ni PBBM yan si Sara Duterte, wala naman siya mapapala dyan kasi nga po nakakulong si Digong. O ang pinakadelikado pong ginawa ni PBBM ngayon, yung harapin itong scandal ng flood control project. Kasi po, yung mga sangkot po dito, mga nakalaya pa. Diba sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, sila Bongo. Yan, yung mga nakalaya pa yan. Nakaupo pa sa posisyon ng gobyerno. So, mas risky po talaga, mas matinding laban po talaga yung kinaharap ni PBBM dito nga po sa flood control scandal kumpara nga po sa pangalan nito? Sa impeachment ni Sara. Di ba? So, ganun talaga eh. Madami yung umaaway kay BBM about flood control nga eh. Di ba? Sabi pa dito. Okay, so in a brief statement on Thursday, Romualdez office released photo of him with of leaders of Lakas CMD National Space. So ito na yung mga political party na sumusuporta kay Martin. Okay. So ngayon ito galing tong Rappler eh. Ito nabasa ko to eh. At napaka-interesting pa ng sinabi ng Rappler dito. Alam niyo naman yung Rappler, minsan tama, minsan hindi. Pero ito, mukhang natumbok ng Rappler to eh. So sabi dito, no, Speaker Martin Romualdez is resigning. Okay. So sabi dito, the resignation route is being made more attractive, our sources said, to calm the political situation that has been agitated by exposes about massive corruption and congressional insertions that have yet to be fully explained. Okay. So, isa talaga sa mga rason, mga kababayan, no, kung bakit nagre-resign niya ito si Martin Romualdez para hindi po mapolitika yung investigasyon nga po sa flood control project. Di ba? So, ayan talaga yun. Mukhang dito po talaga yun. Oo. So, tayo mga kababayan, na sinasabi ko naman sa inyo, no, na hindi naman natin sinasabi na si Martin Romualdez po ay inosente po sa flood control scandal. Nasabi naman po natin yan. No? Pero sinasabi rin po natin dito, hindi pa po sapat na may ebidensya. Hindi pa po sapat yung mga ebidensya na nagtuturo po kay Martin na meron siya kanalaman dito sa flood control scandal. Kasi ano ba yung ebidensya lumalabas ngayon? Statement ng mga diskaya. So para sa akin, hindi pa po sapat na dahilan yun. Hindi pa po sapat po na ebidensya para matumbok po si Martin. Kailangan pa ng mas malakas na ebidensya tungkol dito. Pero dahil nga po sa nasasangkot nga rin po yung pangalan ni Martin dahil nga po kay Saldico. So, isa to sa mga reason kung bakit na lang po napag-isipan na lang ng presidente natin para hindi mapolitika yung ICI na ginawa ni PBBM. Sige, mag-resign ka muna. Di ba tandaan po kasi natin mga kababayan na yung insertion po talaga nangyari noong panahon ni Martin. Hindi po natin pwedeng ikaila po yun. Oo. And then, ang sabi nga ng iba na si Martin nga daw po yung nag-utos kay Saldico. No? Para sa insertion. At si Saldico po ngayon mga kababayan,
wala sa bansa, nagtatago. At ang pinakamalaking question dito mga ka-streetwise, sino ang nagbigay ng travel authority kay Saldico? Si Martin. O, di ba? So, pero sabi din naman ng iba, na talaga kasabot talaga ni Saldico, si Cheese. O, so magulo pa rin. O, so, kasi pwede naman talaga yon. Pwede naman talaga yon na posible nga talaga na maging kasabot talaga ni Saldico, si Cheese. Pwede rin. Hindi naman natin pwedeng tanggalin yung posibilidad po na yon. Oh. So, marami pa dito, no? So, continue pa natin. Okay. So, sabi pa dito, the close ally of the speaker, ako Bicol Representative Saldico, was been at the center of the maelstrom. Ito na nga yun, di ba? Has managed to steer a clear house investigations into possibly misappropriated public funds. Party list representative was chairperson of the Powerful Appropriation Committee that helped to prepare the controversial 2025 budget. So, ito yun eh. So, continue pa natin. Sabi pa dito. Informed sources said that there was agreement. Ito yung sabi ko. Informed sources said there was agreement with President only last Sunday. So, no Sunday, mga kababayan, merong agreement pa yung Presidente at saka si Martin. Ito, importante ito eh. September 14, that his cousin would remain as speaker. So, nung Sunday, mga kababayan, talagang meron pa talagang usapan, may usapan pa talaga. And by the way, na ano ko yan, may nagbigay din sa amin ng info po na yan. Oo. Kaya nga, nung nalaman nga namin to, di ba, nag-asaran pa kami sa GC namin noon. Nakita nyo? Napagbigyan pa rin si speaker. So, sabi dito, ano yung usapan nila nung 14? That his cousin would remain as speaker. So, nung September 14 yun. But political allies reportedly convinced him. Otherwise, reasoning that letting go was better option to cool things down a bit. Yan. So, may mga ano talaga, may mga tawag ito? May mga nag-advise po talaga kay PBBM na i-let go mo na yung pinsan mo para hindi na ma-political lalo yung ICI na yan. So, ganun po yung nangyari dito. So, wala talaga. Ganun talaga. Politika talaga po yan eh. Ngayon, mga kababayan, ano mangyayari ngayon? Ngayong hindi na nga po si Martin Romualdez po yung House Speaker. Mga streetwise, no? Hindi siya ano eh. Kasi sabi kasi ng iba mga kababayan, naka-live lang daw si Martin. Diba? Naka-live lang daw si Martin. Habang naka-live daw si Martin, si D daw po muna papalit. It doesn't work that way mga kababayan. Kasi nga po, nag-impake na nga po dun sa sa opisina ni Martin. Tinanggal na po talaga yung yung mga gamit ni Martin dun po sa loob ng opisina ni dating Speaker Martin Romualdez. Tinanggal na. Oh. So ngayon ano mangyayari ngayon? So isa po sa posibleng mangyari mga kababayan, ito nga pong mga committee po ng Senado ay ng Kongreso, mababalasan na naman po yan. Di ba? Yung Committee of Appropriation, Committee of Public Affairs, Committee of Foreign Affairs, di ba? Committee on Blue Ribbon Committee nga po ng Kongreso. Lahat po yan, mababalasan na naman po yung mga chairmanship niyan. So, alam ko, tinangnan natin puntahan natin yung mga yan. Okay, Committee House list. Para makuha nyo yung pinupoint ko dito. Wait lang. Yan, ito. So, ito ngayon yung committee ngayon ng House. Ito yung mga chairmanship niya. Dami nito. So, mag-aagawan na naman mga congressman dito. Siyempre, alam niyo naman, pag ikaw yung chairman ng isang committee, may budget yan. Dagdag budget po yan. So, ito. Yan. So, that po yan. Papapalitan po yan. Malaki po yung chance na mapalitan po na naman yan. So, yan. Committee of Accounts, Agrarian Reform, Agriculture and Food. Yan. Di ba? Ang dami nito, no? Energy. Benny Abante, Human Rights, di ba?
Yan, so pwedeng mabalasan na naman po lahat yan. Oo. Kung po talaga nangyayari kapag nagpapalit nga po ng House Speaker. And then, mga ka-streetwise, meron pa yan dito eh. Ano ba yung iba? So, ito pala. Ito yung House Resolution. 28th Congress ito eh. Yung pinost nga po ni Abante. House Resolution 106. So, ito yung Quadcom 2.0. Ito yun eh. So, ngayon mga kababayan, alam naman po natin na meron pong Quadcom 2.0. So, ano ba yung Quadcom 2.0? Ito nga po yung pag-expose nga po sa kalokohan ng mga Duterte. Okay. Mukhang kasi dun po talaga yung nun eh. Si Martin yung nagpasimuno niyan eh. So, ito yung malaking question ngayon mga kababayan. Matutuloy pa ba to? Di ba? Ang dami pong naging benepisyo po ng Quadcom po na ginawa po ni Martin Romualdez. Madami po naging benepisyo niyan. Dito po na tayo namulat na talagang mali po talaga pumatay ng tao ng walang due process. Marami naliwanagan po doon. Di ba? Marami rin po naliwanagan na talagang budol po talaga ang mga Duterte. So, malaking question ngayon mga kababayan kasi isa ito sa mga agenda ni Martin Romualdez eh. Noong naupo po siya bilang House Speaker sa 28th Congress. Yung Quadcom 2.0 po na yan. Actually, sinisimulan na nga nila yan eh. Kaya nga nakapag-file na nga po ng House Resolution itong si Benny Abante. So, matutuloy pa ba to? Di ba? Tandaan natin mga kababayan na yung si Bogie D po na yan, PDP laban po dati yan. Ako naniniwala ako na may nakita ko sa mga comment section. May mga naniniwala or may mga sumusuporta kay Bogie D bilang House Speaker. Pero nung ni-research ko nga po ito si Bogie D, dati po siyang PDP laban, mga kababayan. From 2016 hanggang 2024, PDP laban po siya. Lumipat lang po siya sa PFP noong 2024 lang. Last year lang po siya lumipat. So, tanong ngayon natin dito, paano na to kung dati siya PDP laban? Matutuloy pa ba ito? Itong Quadcom na to? So ito paano? Ito kaibigan natin to eh. So ako naintindihan ko naman yung frustration ni Kuya Benji Contreras, no? Kasi ito loyalistang Bicolano to eh. So sabi dito, no? Sabi ng noong ibang PBBM supporters, realista, DDS, at anti-Marcos na daw ako, di ba? Kasi hindi. Ang point nga po ni Kuya Benji dito, dahil daw po sa napalitan na nga raw po itong si House Speaker Martin Romualdez bilang House Speaker nga po. Kasi tandaan po natin yung impeachment ng kababayan, nagsisimula po lagi yan sa House. Diyan po lagi nagsisimula yan. So ngayon sabi ng mga ibang mga vlogger na kaibigan natin na mas risky ngayon ang PBBM admin sa impeachment dahil nga po napalitan si Martin Romualdez. Wala nang tagasalag si PBBM sa House. Well, in the first place, mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko nga kanina, na yung House Speaker, mga streetwise, handpick po ng presidente po yan. So ako naniniwala naman po ako na hindi naman po ganun katanga yung presidente natin na mamimili ng isang House Speaker na ipapa-impeach siya. Diba? Agree naman siguro kayo doon. Hindi naman siguro sintangan ni ERAP si PBBM. Oo. Kasi si ERAP nung dati, mga kababayan, ginawa nga ni ERAP dati, ang gusto ko, yung House Speaker, independent. O puta, di na-impeach siya. Bobo no? Sabi, di ba? Sabi ni ERAP nun eh. Ang gusto ko ganyan. Gusto ko ganun. Ang House Speaker, independent. Puta si Manny Villar naging House Speaker. Yun, na-impeach siya nun. O, di ba? So, syempre, nangyari na po sa politika natin yan. Naniniwala naman po ako na hindi naman po ganun katanga si Presidente. Hello po, Phoenix TX. No? Hello po, no? Oh. So, ngayon, ang pinakatanong na lang natin dito, deserve ba talaga ni Bogie D na maging House Speaker? Ayun ang pinakamalaking question natin dito. No? And by the way, mga babae, tulad yung sinabi ko nga kanina,
hindi na po talaga umuusad ang impeachment kapag lumagpas na ng 3 years ang presidente. Di ba? Kasi ang impeachment talaga mga kababayan sa Pilipinas, no, kapag presidente po yan, malimit po talaga yan before 3 years. Yan po talaga nagkakaroon ng impeachment. Mainit yung usapin sa impeachment. Pero pag lumagpas na po ng 3 years yan, papunta na pong 4 years, ang focus po ng mga politiko, hindi na po impeachment, ang focus na po ng politiko, palitan ng presidente through election. So, positioning na po yan. Di ba? So, and by the way, no, sad to say, na mukhang tapos na po talaga yung trabaho ni Martin na protektahan ng presidente sa loob ng 3 taon. Di ba? So, maybe Boji D is more than better than sa tingin ko mukhang ngayon naman mukhang totoo naman to. Posible naman 'yan kasi ako ayoko talaga ayoko talaga si Benitez si Toby Chanco. Ako ayoko talaga si Toby Chanco maging House Speaker. Ayoko talaga. So yan mga kababayan. So tingnan ngayon natin kung ano mangyayari bukas. And by the way, mamaya po, formality na lang po mangyayari mamaya. Regarding nga po dito sa pagpalit nga po ng leadership nga po dyan sa House. Okay. So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa pagpalit nga po ng House Speaker natin? So kayo ba? Nalungkot ba kayo? Ako nalungkot ako. Pero ganun po talaga ang politika sa Pilipinas. Oo. So abangan na lang po natin at bantayan na lang po natin kung ano po yung magiging performance na lang po nito ni Boji D. Okay. So yun po, no? And then sayang, di ba? Sad, marami din nalungkot, di ba? Okay, ako rin, para saan tayo, nalungkot din tayo. Yung masaya lang po ata dito si Chris tsaka si Jake. So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa team replay, pa-like po, subscribe, hindi makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay? So yun mga kababayan, no? So ito, next topic natin, ito interesting to.